Salamat, Mr. Chair. Pahingi muna po ng opinion kay Sec. Remulla dito tungkol sa witness discharge and restitution. While restitution is not a statutory prerequisite for discharge under Rule 119 or admission under RA 6981, it is sound prosecutorial practice to require it as a condition for recommending state witness status. Technically, once an accused is discharged and acquitted by operation of law, both criminal and implied civil liability in the case are extinguished, leaving the state to pursue separate civil or forfeiture actions that are cumbersome, protracted, or often ineffective. By conditioning discharge on restitution or turnover of ill-gotten assets, prosecutors safeguard the public interest, obviate the need for parallel recovery proceedings, and balance the grant of immunity with accountability. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for government or the offended party. So, opinion nyo dito, Sec. Remulla? I fully agree with that, ma'am. Salamat, sir. So just for the record, Mr. Chair, dako na po ako sa ghost projects ulit. Kaya pala po tayo binabaha, Mr. Chair, yung ghost flood control projects, lumalabas na meron din dito sa Metro Manila. Tignan po natin ang dalawang proyektong ito na inaprubahan ng DPWH-QC, 2nd District Engineering Office. Dito po yung Regional Director ng NCR, kung gusto niyo tanong. Salamat, Mr. Chair. Oh, actually, this morning narinig ko rin po na nandito yung DE ng Quezon City. Salamat, Mr. Chair. So ipapakita ko po sa kanila at sa ating lahat. Nasaan na po yung slide ko? Yes. Opo, taga Quezon City po ako. Ewan ko kung covered ako sa 2nd District Engineering Office, pero residente po sa syudad. Nasaan na po yung slide? Okay, salamat. So Mr. Chair, itong unang project worth 48 million pesos, rehabilitation daw ng drainage system sa Barangay Tatalon. Pero halos walang pagkakaiba ang dalawang photo. Pintura lang. Okay? Yes. Then, itong pangalawang project, both taken 1.5 years apart lamang. Drainage rehabilitation sa Barangay South Triangle naman. Yung susunod na photo. Ayan. May halagang 70 million pesos. Pintura lang din ang bago. Both District 2, parehong JJPR construction ang may gawa. Ayon nga sa site inspection report na ipapakita rin dito, site inspection report po ng Engineering Office ng Quezon City, ayan, yung dapat hinukay at inilagay na reinforced concrete pipes sa dalawang projects na yan, wala. QCN office na nagsabi, hindi ginawa. Pininturahan lang ang sidewalk, pinalitan ang cover, tapos na. Sige. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, sa ating DPWH sa Quezon City, mga district engineers, sino po sa inyo nag-aproba niyan? Yes, sir. I don't see your nameplate. Yes po, Your Honor. Sir, anong pangalan niyo po? Engineer Gianni Protesta po. Engineer Protesta. Apa. Nakapanumpana po kayo. Yes po, apa. Kayo po ba nag-aproba niyan Apo. sa Tatalon? Yes po. Bali, Pati po yung sa South Triangle, kayo po nag-aproba? Yes po, Your So, Honor. paano po yan ninyo maipapaliwanag? May drainage rehabilitation ba na hindi man lang nagbungkal? I mean, ano yan? Non-invasive surgery ba yan? Hindi. Actually po, ang program po niyan is rehabilitation of drainage system. Wala po nakaprogram na TOSANG po yan o yung RCCP. Bali, part po ng scope of work po talaga yung painting ng sidewalk. Bali po, rehabilitation po ng mga existing manhole po natin, declogging works po, and ng mga existing inlet po natin. Kasi po, actually kung mapapansin nyo po, sa loob po ng 3 taon, wala pong pondo yung maintenance. Core program po ng Public Works and Highways,
yung maintenance po ng ating mga drainage system. Pero sir, Opo. Engineer Protesta, sabi nyo kanina, rehab, ibig sabihin, yung manholes, dredge, declogging, works po. at yung pangatlo, Ano to? Grating. Palit po Grating. ng mga grating po na mga sira na po. yes sir, pero kung manholes lang, declogging, grating, aabot ba ng 24 million pesos dun sa Tatalon? Aabot ba ng 70 million pesos Actually, sa South Triangle? Actually, Your Honor, meron naman pong dupa kasi po may mga repair po na mga damage inlet, damage manhole cover, and damage manhole po. Sabi ko nga po, meron din po kaming mga additional manhole doon po sa mga flood prone. For example, dito po sa mga Mother Ignacia, Okay, yung pa- balik lang, Araneta Avenue. Oh, iba pa po yung sa Mother Ignacia at saka sa Araneta. Apo. Pero are you telling me po, pag humingi kami ng breakdown ng ginastos Yes, nyo para sa rehab sa Tatalon at sa Mother Ignacia, talagang magtutotal yan ng tens of millions of pesos? Yes po, meron naman po dupa yun. And Ano then, po yung dupa? yung detailed unit price analysis po. Okay, pwede nyo pong isubmit sa komite Yes po. para if ever, mas maging kapatid-paniwala ang pambihirang mga Okay mga po. items na iyan. Yes po, Your Honor. And then yung project na ito ay completed na. Ininspeksyonan nyo man lang ba iyan? Actually- yung projects na iyan bago bayaran ang mga contractor. Actually, na-inspection naman po na inspectorate team. Then, nagpapakandak naman po kami within 1 year warranty. Lagi po kami may regular na one year defects liability period na once po may mga problema yung projects po is pinapa-repair po namin. No funds sa government. Yan naman po lahat ng mga projects natin. Basta within 1 year liability period, pinapaayos po natin lahat yan. So ang 1-year liability nitong dalawang proyekto na parehong di umano natapos nung ngayong buwan, September 2025, hanggang September 2026, Apa. covered by warranty ito. Anong mangyayari pag nakita nyo na hindi po nag-hold up within Actually, the 12-month meron pong period? mga pinapaulit kami. Meron po kaming yun nga po, redo and reconstruct po pag may mga problema po yung project. Ito po bang dalawang rehabilitation of drainage system projects ay kasama dun sa more than 300 na nireklamo ni Mayor Joy Belmonte na hindi man lang kino-ordinate sa Quezon City Hall? Actually, yun po yung pagkakamali ng district offices po. Talagang sa coordination po. Kaya po, hindi nagkakaparehas. Yung, halimbawa, yung scope of work po, na akala po ng ating LGU is included po yung RCCP. Kasi po, hindi nga rin po namin talaga na i-coordinate. Yun po yung pagkakamali ng... Kasi po, bali 2 years, late 2023 po, nung naupo po ako dyan sa Quezon City po. Pero 2024 yung unang photo, February. So kayo na po. Bali, nung naupo po ako sa Quezon City, is inabutan ko na po na ang coordination po, is humihingi naman po kami ng Certificate of Coordination. Lahat po yan is mayroon naman po kaming COC pagdating po sa building. Pagdating lang po doon sa horizontal, medyo hindi po, doon po hindi na ipipresent sa infracom kasi may infracom po yung QCLGU. Meron po Di ba silang- horizontal itong rehabilitation of drainage system? Opo. So bakit nagkaroon kayo ng ganong sabi niyong pagkakamali na di pag-coordinate sa Quezon City Hall? Actually, pagdating ko po talagang lahat po ng horizontal projects, flood control, roads, hindi po naipipresent sa infracom kasi Bakit ho? Shop niyo na yan. tinanong ko rin po yung aking mga engineers po kung bakit po ganun. Kumbaga, naging concern lang po is parang naging priority po yung building. Yun Kahit po yung naging priority ang building, Engineer Protesta, worth 70 million yung isang proyekto, Apa. worth 24 million yung isang proyekto. Apa. Pera pa rin ang buwis ng mamamayan ng Yes po. Quezon City at dapat niyong i-coordinate sa local chief executive niya. Ma'am, dito naman po sa NCR, sabi ko nga po, wala naman pong dito. Kasi meron po lumalabas na mga balita, may mga ghost projects po dito.
sa NCR, may mga mali. Meron talaga. Opo, wala po, masasabi ko po wala pong ghost projects dito. Nako, babalikan ko po yan, Mr. Mr. Chair. Chair, with the Sen. JB would indulgence like to of, interject. Yes, engineer, tanong ko lang, anong district Quezon City. office? Anong pangilan? Second? Or Second first? po, yung second. Ito pang pinag-usap, ito pang binabag ni Senator Ontiveros, nasa, ito yung South Triangle, 4th District. Yes po, yes po. Nakikita ko lang dito, Mr. Chair, for your info lang po, no? Yung inyo pong distrito, 1.1 billion ang NEP Opo. no 2025, pero ang final naging 6.6 billion. From NEP to DGA plus 5 billion. You confirm? NEP to GAA po. Ah. Bali sir, yung 2025 projects ko po is maabot po yung NEP ko is nasa 2 point something billion po. Back to Senator Risa. Anyway, you're next naman eh. Apa. Nasa 2 point something billion po. Apa, yung yung NEP ko po. Yung NEP ng Quezon City second. Salamat, Mr. Chair. Apa. Engineer Protesta, inamin na rin ng mga diskaya na may binayaran sila sa QC. At pinangalanan po nila sina D.E. Loida, D.E. Devanadera, at D.E. Protesta. Apa. Ano pong comment nyo dyan? Actually, wala pong binabayaran si Sir Curly. Kung mapapansin niyo po sa district po namin, is halos marami po silang kontrata. Hindi ko po alam bakit po nasabi ni Sir Curly na Yes, Mr. Chair, sandali lang po. Apa. The Chair will intervene. Last question. Apa. Sir Curly, so on first name basis po kayo ni Mr. Diskaya? Yes po, yes po. Dahil, bakit? Yun po yung pagkakakilala ko po sa kanya, Sir Curly po. Babalikan ko na lang po sa next round ko, Mr. Chair, yung patuloy na ipinipilit na walang ghost project sa Apa. Quezon City. At dahil pinangalanan talaga kayo bilang isa sa 3 binayaran ng mga diskaya Actually, sa Quezon City. sa- Salamat, yung- Mr. Chair. Thank you. Okay. Yeah, you may continue. Yung nabanggit po ni Sir Curly kanina na sinasabi niya po na, inaawat, actually, majority po ng contract ng District 4 is na kay Sir Curly po. Siya po yung nananalong winning bidder po. Salamat, Mr. Chair. Rig bidding, sabi niya eh. Anyway, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Mm. Unang-una ay nagkatotoo yung yung ating na mukhang compartmentalized, no? Tulad din ng ibang criminal syndicates, compartmentalized. Nung sila Bryce at si JP Mendoza, sila po ang implementor, sila po in charge of the construction. Kaya yung nalalaman nila hanggang doon lamang, si D. Henry Alcantara bilang head, siya naman ang in charge doon siguro sa pakipag-usap sa higher-ups, sa pag-preparation ng budget, sa kay Yusik Bernardo na nabanggit niya, at sa legislators. Tapos siguro, hopefully, by Thursday, talagang mapumunta rin si Yusik Bernardo to shed light. Tanong ko lang po doon sa kasi po, kay Engineer Alcantara, nabanggit mo kanina yung pong nasa picture, no? Na kanina inamin mo na kayo na po yung nandun, yung naka-blue, na napakalaking doon sa isang mesa na yun yung napagalit sa mga ating makababayan eh. Ngayon lang nakita na ganun karaming pera. Mga magkano po ang nyo, estimate nyo yung nandun sa mesa? Yung marami po kami, ang tanda ko po doon, yun po yung unang funding ni Kong Saldi, 519 million. At that time, 20% lang po yung unang transaction doon, Your Honor. I think yun po yung para sa proponent. Yung po nasa bilyaran, kung makikita nyo po, almost pag binilang nyo po sa picture, alam ko yun po yung 10% nung 5.79 billion para po initial na payment. Yun po yung 579 plus po yung nasa bilyaran po, Your Honor. Yun po yung para sa proponent kay Congressman Saldico. So nasabi nyo rin, ito yung advance payment? Your Honor, pag po kasi lumabas yung NEP listing, magpo-provide na po ng at least 10% po.
And then paglabas po ng GAA, the following year, doon po babayaran yung full payment po, Your Honor. So paglabas ng NEP, 10%. Yes, Your Honor. Paglabas ng GAA, yung balanse which is about 10 to 15%. 15, Your Honor. 15. 15. Yes, Your Honor. So umabot ng 25% na po talaga ang Yes, Your sa Honor. proponent na ayon po sa inyong salaysay. So yun ang kasunduan. So paano nakakapagbigay saan ang galing po yung yung pang-advance sa contractors? Sa contractor, Your Honor. So paano sila nakapagbibigay ng advance payment kung hindi pa man nabibid yung mga project na nasa GAA o sa NEP? Hindi pa nasisimulan. Hindi pa nagbabayad ng gobyerno? Nag-a-advance na po sila kagad? Your Honor, may mga contractor po na they willing to make an advance. At alam naman po nila na meron po kaming tinatawag po na yung advance bidding po, advance bidding po, kahit wala pa po, binibid na po iyon, Your Honor. Tapos po, paglabas po ng GAA, paglabas po ng SARO, doon po ibibigay yung award. So nung umpisa, nagsimula kayo ng 20%, tapos ngayon ay naging 25%. Mula po nung 2023, naging 25 na po yung arrangement. So tumaas yung tara. Yes, Your Honor. So yan ba ang dahilan? Tatanong ko na rin kay Engineer Bryce noon to eh. Kaya nagkaroon ng ghost project dahil mahirap ng habulin yung cost ng production. Kaya po siguro sila ay napilitan mag-ghost. Yan ba ang isa sa dahilan? Your Honor, if you're going to compare, napakarami pong contractor ang gumagawa. Lahat po sila natatapos base po doon sa ginawang program. Kung ang haba po ay 120 meters, nagagawa naman po nila yung 120 meters. Bukod tangi lang po na yung sinaamin ko po, yun po yung in-house. Pero hindi ko po sinabi na gawing ghost. Yun po yung negosyo, Your Honor. Yun yung in-house, ibig sabihin, hihiram na lisensya, sila po dapat ang gagawa. Yes, Your Honor. Bukod tangi po, kung mapapansin nyo doon, at the record will show na yun lang pong merong ghost na nagamit, Wawaw, Sims, at Darcy na. Pero other contractors, record will show, tapos po ang project, Your Honor. So anong nangyari po, sa halip, ibig sabihin no sa mga ghost, papeles lang ang umandar at kumilos. Wala talagang production. Excuse me, Senator JB, bago mo sagutin, ilan lahat ang ghost? Kasi sa Sims lang, 41 na eh. Isa lang daw yung implement niya na building, right? Ms. Santos, please answer. The rest, 40, yun yung in-house. Yes, Your Honor. Okay. So, ilan ang ghost lahat sa district ninyo? Your Honor, base po dun sa investigasyon ni Mr. J.M. Ramos, siya po yung pinutusan ko. Every year po, meron pong bilang. Parang nung una po ma-discover namin yan, 2025 was, I think 16 ba JM? 16, 17, base doon sa record mo. And then, nung nalaman ko po yon, sabi ko sa kanya, secretly, hanapin mo pa yung iba. Doon po, meron na pong 2024, may 2023. Tingin ko po, more or less, nasa 50 po siguro, if ever. Pero, to be truthful po, nung ma-discover po yan, hindi naman po sa hindi ko po kinakampihan to. Pinagawa po nila iba. Hinabol po nila. Iba. Hindi ko naman po alam ang status, sir, kasi hindi na po ako naka-assign po doon. Hinabol po at ginawa po nila yung iba. Meron pong hindi ko po alam kung ano na po naging status, kung natapos o nabitin o papaano po. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman, with the permission of Senator JV, doon sa 50, anong estima mong presyo ng lahat ng yung ghost projects na yun? Total. Hindi po kasi... Iba-iba, pero More ballpark or less. figure. Aabot ba ng bilyon? Sir? Aabot ng bilyon. I think so, yes, Your Honor. Oo. So, 2 bilyon? 50 bilyon? 5 bilyon? Hindi ko po makompute, pero more or less po, nasa 4 to 5 po 4 siguro. to 5 billion. Yes, Your Honor. Thank you. Please proceed, Senator JB. So doon po sa yung mga ghost projects, mga ilang porsyento po sa tingin nyo doon sa total projects na na-deliver naman?
Actually, sir, ang tanda ko po to is around 3 to 5% lang po. And then 95% flood control is already accomplished naman po. Tsaka ano lang, Bryce, JP, pwede nyo ba i-confirm na gano'n yung number na sinasabi ng inyong boss, yung inyong ghost projects na ginawa? Approximately po, Your Honor. Ganun nga po. So, gino-confirm nyo? Kasi siguro tanong din, Engineer Cantara, kanina tinanong ko si JP at si Bryce, sinasabi nila lagi na alam nyo lahat. Pero kanina, nabanggit din ni Engineer J.M. Ramos, nagalit kayo sa kanila nung na-discover nyo yung ghost projects. Ano pa talaga ang totoo? Your Honor, yan po, August, after the President has announced that there is guni-guni, ako po ay sinabihan ni Yusek Bernardo, being the former DE, ask your personnel to have an inventory of all the flood control projects. So I called up DE Bryce at that time. Sabi ko sa kanya, mag-inventaryo kayo, baka mamaya, mayroong kulang ng 5 metro, 2 metro, ipagawa nyo sa contractor. That's the purpose po. Ilang beses ko po tinawagan dyan until such time na nagkaroon kami ng Zoom meeting when I was in Laguna along with all section chiefs present. At tinanong ko po sila kung kamusta, meron ba tayong sinasabing guni-guni. Sagot po nila wala. Nung si J.M. Ramos po ay magsasalita at sasabihin niya sa akin parang meron, nilapitan po siya at that time, through instruction daw po, nilapitan siya ni RJ Dumasig, sabihin mo, delay lang, pero ongoing. Magpapatunay po si Mr. J.M. Ramos. Engineer J.M. Ramos, do you agree? Yes po, Your Honor. Magpapatuloy ko po. At that time, nung natapos po yung Zoom meeting, yun po yung pagkakataon na pinuntahan na po ako ni J.M. Ramos sa kanina Engineer Resty Galang. Sila po nagsabi sa akin na, boss, mukhang niloloko ka ng 2. So, ang ginawa ko po, upon knowing it, tanda-tanda ko po, that was Sunday, August 3, 7:30 p.m. Pinatawag ko po lahat sila. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagkaganyan? Inaamin ko po, yung pong project na yun ay in-house. Hindi ko po tinatanggihan. Magkakasama po kami yun, biligay kong negosyo. Pero hindi ko po sinabing gawing ghost. So, nung na-discover ko po yan, magpapatunay nyo po yung mga hepe. Sabi ko, bakit nyo nagawa yan? Bakit ganyan? Sabi ko sa kanila, baka isipin ng mga kasama nyo na ako'y kasama nyo dyan. Aminin nyo sa kanila na wala akong kinalaman dyan. Yan po ay sinabit na po ng mga hepe ang affidavit nila sa central office. Yun po, that was August 3. Tapos po, sabi ko kay JM, after the meeting, meron ka pa bang posibleng makita? So, nag-report uli sa akin kinabukasan si JM. At kinausap ko po si JP at si Bryce. Kasama po si Mr. JM Ramos at pinapagalitan ko, bakit meron pang 2024? Ano yan? Bakit ganyan? Hindi po sila kumikibo. At that time, kaharap po si JM Ramos, sinabi ko sa 2, kayo ba ay willing pumirma para sabihin ako'y walang kinalaman dyan? Inaamin ko po yung pagbibigay ng project. Tapos po, hindi po sila kumikibo. Mula po noon, hindi na po kami, nung mga unang araw, ang sabi nila sa akin, bigyan ko lang sila ng pagkakataon para ipagawa. At hinayaan ko naman po na gawin nila. Yun po, may mga pagkakataon pa po na nag-usap kami 3 weeks before the hearing. Sabi ko, sana anong plano nyo? Maraming taong madadamay. Yun po, hindi ko po pinako. Umamin po sila sa harapan. Andiyan po yung mga ibang hepe na present dito. They have the affidavit. Inamin ko naman po, binigay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawing ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Yan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos po. So, nung na-discover nyo yung ghost projects, mukhang na-ghost kayo. Your Honor, Hindi nyo alam eh. if I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bunuan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Do you confirm?
He came to my office and reported to me, Mr. Chairman. Engineer Bryce, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Ano nangyari? Mr. Chair. Opo, Your Honor. With the permission of Senator JB. Yes, Senator. Engineer Alcantara, di ba, una ko nang tinanong sa yan, idininay mo. Yung kauna-unahan na inamin mo kay Secretary Bonoan, dininay mo. Ngayon mo lang inaamin. Sir, Your Honor, with due respect po sa inyo po, ang tinatanong niyo po kasi at that time, totoo ba na 50 Hindi, 7.3 billion? something Opo. billion. Opo. Inamin mo kay Secretary tapos dininay mo. Hindi, Your Honor, ang nireport ko lang po kay Secretary ay meron pong ilan na nadiskubre po. Even the Secretary can tell, wala po kong specific na number at amount doon po sa nireport ko sa kanya. With due respect, sorry po, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, JP, nagkausap ba kayo? Totoo bang sabi nyo kanina, alam lahat ng inyong boss, pinagalitan pala kayo dahil doon sa inyong goals. At sinabi rito kanina ni Engineer J.M. Ramos. Ano masasabi nyo rito? Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat. At yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan, kung nangyari po yun ng pagtawag niya ng August 3, yung linggo po na yun, mga bandang Wednesday po, tumawag po siya sa akin uli para ipaako yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin yan. Dahil hindi naman totoo yan. Hindi naman kami lang yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po, siguro po, nung sinabi ko po, nung sumagot po ako kay boss na ganun, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonoan. Engineer JP Mendoza, ito sabihin mo yung totoo dito. Nagkausap kayo ng inyong boss at humihingi ka ng tawad nung kanyang nadiskubre. Totoo ba na nung nadiskubre niya yung mga ghost projects? Hindi, boss, Your Honor, bali kung yan po yung sinasabi na nabalitaan ko nga po na naka-record po yung usapan. Kasi madalas tinatawagan nga po ako. Sagutin mo na lang na nagkausap kayo at humihingi kayo ng tawad. Humihingi ka tawad. Hindi po. Recorded man o hindi? Opo. Hindi po, Your Honor po. Hindi, pero mukhang ganun eh. Mukhang Engineer Alcantara, ano sabi mo? Nag-usap kayo? Your Honor. Humingi ba siya ng tawad sa inyo? Dahil Ito doon? po, ang unang nag-message po sa akin ang asawa niya. Sabi niya, hindi ba pwedeng mag-usap kayo ng Epong kasi ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, wala namang problema. May mga kumakalat po na recording. Alam niya po. Ang sinabi ko sa kanya, kung tandang-tanda ko po, sabi niya, boss, nalulungkot po ako eh. Sabi niya daw po kay Boss Bryce, parang wala na kayong tiwala sa akin. Sabi ko, alam mo ka ako pong speaking of tiwala, buong tiwala ko sa inyo. Ang hindi ko lang matanggap, mula 2022, 23, 24, 25, itinago niyo sa akin yan. Masasabit ako ng hindi ko alam. Ang tapos po, sabi ko, Epong, hindi ko sinasabing ligtas niyo ako. Ang gusto ko lang katotohanan. Eto, kausapin mo ang asawa ko. Kausapin mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ng asawa ko na hindi ako involved dito. Inamin niya po sa asawa ko yan. Ma'am, totoo po. JP, ang gusto ko lang, masabi mo kahit kaninong tao na hindi involved si DE dito. Sabi, opo ma'am, opo, alam naman po namin yun. Yan po, siyempre, mahaba po yung recording na yan. At nung bandang huli po, sabi ko sa kanya, ang hinahanap lang po natin katotohanan sa Ghost Project. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Babalik mula ako, no? DE Henry, nalulala ako sa binanggit mong amount kanina. Tama ba ang pagkakarinig ko na 35 billion, hindi milyon ang naibigay mong total kay Congressman Saldi? Yun po yung naibaba niya po sa akin. Yun po yung District mga... office mo lang yun? Yes, Your Honor. Tapos habang nung tinitignan ko yung mga listings, galing kay Congressman Tobit, bahagya lang to. May mga bumubukol kasi. Halimbawa sa Bulacan, yung inyong district, isang ano lang to, no? From 2 billion, naging 8 billion, mayroon 1 billion, naging 7 billion, 1 billion, naging 16 billion.
So yung pong masasabi nyo ba, yung pong bago, yung pong dagdag, yung po ang